Ang pag-iyak ng isang matibay na ama sa paliparan ng Incheon, ang kanyang pananampalataya ay nagiba. Ang Maynila ay punong-puno ng mga signage sa wikang Koreano. Ang K-pop ay umaalingaw-ngaw sa mga lansangan. Ang bansang ito, na dati nakatingin sa kanluran, ang bilang ng mga nag-aaral ng Koreanong wika ay lumampas sa 40,000, isang hindi pangkaraniwang sitwasyon kung saan kahit ang pamahalaan ay sumusuporta dito. Ito ay isang pananakop, isang kultural na kolonisasyon, Silakan Araw Batumbakal. Ang pinakamatibay at kilalang kontra-Koreano na opisyal sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, DFA, ay nanginginig sa matinding pagkabigo. Subalit, ang pinakamalaking pagtataksil para sa kanya ay nagmula sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Tay, pakakasalan ko po ang isang Koreano. Ang tunog ng 34 na taon ng pananampalataya na gumuho. Sa galit at pagnanais na pigilan ang kasal, lumapag siya sa paliparan ng Incheon, ngunit ang naghihintay sa kanya doon ay hindi ang galit sa bansang Koreano, kundi isang hindi inaasahang at nakakagulat na katapusan na magpapaluha sa kanya ng walang humpay. Bakit napaiyak sa Korea ang isang matibay na amang tumangging ipagbili ang kanyang bansa? Ang tunay na kwento ay nagsisimula na ngayon. Ang galit ng isang Filipino diplomat sa dami ng mga taga-Timog Silangang Asya sa paliparan ng Incheon. Ang anak na babae ng lalaking nagtatanggol sa pambansang identidad ay nagdesisyong magpakasal sa isang Koreanong lalaki na nagdulot ng kanyang pag-iyak. Noong 1990, pagkatapos ng pagbagsak ng diktadurya, ang Pilipinas ay isang bansa na nawalan ng direksyon. Matapos ang panahon ng pag-aaral tungkol lamang sa kanluran, ang bansang halos hindi pinapayagan ang pag-aaral ng banyagang wika ay nagtatag ng Departamento ng Wikang Koreano sa loob lamang ng isang taon. Ang desisyong ito na hindi pinansin ng sinuman ay yumanig sa buong Pilipinas pagkalipas ng 30 taon. Noong 2021, ang mga major sa wikang Koreano ay lumampas sa 4,000. At noong 2025, ang mga mag-aaral ay mabilis na dumami, lumampas sa 4,000. Ang kagawaran ng edukasyon ng Pilipinas ay opisyal na tinalakay ang panukala na gawing pangalawang banyagang wika, ang Koreano, upang tugunan ang Korean Wave, Hallyu. Isang tahimik na revolusyon ang nagaganap. Gayunpaman, may isang taong higit kaninuman ang labis na nangangamba sa agos na ito. Ang Koreapisasyon ay nagbabanta sa identidad ng Pilipinas. Kailangan nating kumilos ngayon, bago tayo lamunin. Tulad ng nangyari sa ibang bansa, siya ay isang veteranong opisyal ng DFA at isang napakatibay na kontra-Koreano. Subalit, biglang sinabi ng kanyang anak na babae na magpapakasal siya sa isang Koreano. Nagsimula ang mga pangyayari na yumanig sa kanyang 34 na taong paniniwala nang sumakay siya sa eroplano patungong Seoul upang pigilan ito. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Bago tayo magsimula sa kwento, mangyaring mag-subscribe at mag-like para suportahan ang produksyon. Salamat sa lahat ng mga manonood na nakasama ko. At sana'y manatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan mo ang Pilipinas, iwanan ang Pilipinas, laban, a comment section sa ibaba. Sulang biye, kumusta? Ako si Lakan Araw Batumbakal, isang veteranong diplomat na nagtrabaho sa DFA sa loob ng 30 taon. Ang pangalan ko, Lakan Araw, ay nangangahulugang bayani ng araw sa Tagalog. Nang ibigay sa akin ng aking ina ang pangalang ito, sinabi niya na ito ay may kahulugan na maging isang mapagmataas na anak ng Pilipinas. Buong buhay ko, sinubukan kong ipamuhay ang pangalang iyon. Naniniwala ako na misyon ko ang ipagtanggol ang dangal ng Pilipinas bilang isang inapo ng mga matatapang na ninuno. Ngunit nitong mga nakaraang araw, kailangan kong pigilan ang aking galit tuwing umaga sa pagpasok sa trabaho. Kailangan kong masaksihan ang tanawin
ng pagguho ng aking pananampalataya. Sa maikling distansya, mula sa mapayapang liwasang Rizal patungo sa DFA, ang mga signage ng mga cafe na nakasulat na "Kape sa Koreano", ang kainan na may matingkad na mga titik Koreano na Soul Chicken, ang pulang neon sign na Korean Beauty Salon, at meron pang lugar na tinatawag na Ginseng House. Hindi ko na malaman kung nasa Maynila ba talaga ako o nasa isang bahagi ng Seoul. Ang pinakanakakagulat ay ang tradisyonal na tsaahan, tsaas, na palagi kong dinadaanan sa loob ng 30 taon sa aking pagpasok sa trabaho. Iyon ay isang lugar na may magandang pangalang Filipino. Aroma ng bukid, kung saan ako paminsan-minsan humihinto at umiinom ng tradisyonal na salabat ginger tea ng Pilipinas. Isang araw, nang dumaan ako doon, nagbago ang signage. "Busan Cafe na!" Tumigil ako at tinitigan ang signage na iyon. Parang may nabasag sa aking dibdib. Kumaway sa akin ang tindera, ngunit lumipas na lang ako. Hindi ko kayang pumasok. Sa tuwing naglalakad ako sa Maynila, pakiramdam ko ay dahan-dahang nawawala ang aking bansa. Ang wikang Koreano ay pumapalit sa Filipino. Ang K-pop ay pumapalit sa tradisyonal na musika ng Pilipinas. Ang mga kabataan na baliw sa K-drama ay sumasayaw ng sayaw ng mga Koreanong idols sa tabi ng daan. Isang araw, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na tagpo sa bus stop sa tapat ng gusali ng DFA. Dalawang estudyanteng babae na nakauniporme ay nag-uusap sa wikang Koreano. Sinendan ako ni boyfriend kahapon ng mensahe sa KakaoTalk. Anong sagot ko? Mga batang Pilipino na nag-uusap sa Koreano. Sa isa't isa, hindi ko na natiis. Lumapit ako at nagtanong, "Mga estudyante, bakit hindi kayo gumagamit ng Filipino?" Nagulat ang dalawang dalagita at tumingin sa akin. "Ah, pasensya na po, nakasanayan lang." Ang nakasanayan ay dapat na magsalita sa Filipino. Paano kung maging nakasanayan ang pagsasalita ng banyagang wika? Yumuko ang mga dalagita at mabilis na umalis. Napabuntong hininga ako habang pinapanood sila. Ito mismo ang katotohanan ng Koreapisasyon na ikinababahala ko. Nang dumating ako sa DFA, isang mas malaking pagkabigla ang naghihintay. May emergency meeting na hiniling mula sa Kagawaran ng Edukasyon at Kultura. Nang pumasok ako sa conference room, marami ng opisyal mula sa iba't ibang ahensya ang naroon. Ang Undersecretary ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura, si Elias de la Cruz, ay nagsimulang magbigay ng presentasyon. Mga kasama, ang issue na tatalakayin natin ngayon ay ang pangkalahatang reforma ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ito ay isang bagay na direktang hiniling na pag-aralan mula sa opisina ng Pangulo. Lumabas sa screen ang larawan ng isang paaralan sa Korea. Malinis na silid-aralan, modernong kagamitan sa computer, at sistematikong pagtuturo. Ang panukala ay gawing moderno ang ating edukasyon sa pamamagitan ng pag-benchmark sa sistema ng edukasyon ng Korea. Marami ng bansa sa Asya ang nagtagumpay sa pagpapatupad ng modelo ng Korea. Tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi ito mapag-uusapan. Tahimik ang conference room. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Mayroon tayong tradisyon ng edukasyon na tumagal ng daan-daang taon. Ang karunungan ng mga ninuno, ang pagkakaisa sa kalikasan, ang espiritu ng komunidad. Hindi ba iyon ang puso ng ating edukasyon? Kalmadong sumagot si Undersecretary Elias de la Cruz. Kasama batong bakal. Mahalaga ang tradisyon, ngunit kailangan nating harapin ang katotohanan. Ngayon, 6% ng ating mga kabataan ang gustong mag-aral sa Korea. Ang Koreano, ang na pinipili para sa pangalawang banyagang wika. Nagsimula na ang pagbabago. Iyon mismo ang problema. Bakit kailangang tumingin sa Korea ang ating mga kabataan? Bakit kailangan nating gayahin ang sistema ng ibang bansa? Sa halip na paunlarin ang ating sariling unibersidad, inilagay ng Assistant Secretary ng DFA ang kanyang kamay sa aking balikat. "Lakan araw, kumalma ka.
Pareho tayong nagmamahal sa Pilipinas. Kung mahal natin ang Pilipinas, kailangan nating ipagtanggol ang identidad ng Pilipinas. Umalis ako sa conference room. Habang naglalakad sa hallway, mahigpit kong kinuyom ang aking kamao. Mali ito. Talagang mali. Sa sandaling ginaya natin ang Korea, mawawala ang Pilipinas. Nang bumalik ako sa aking opisina, ang aking pamangkin, si Elias, ay nakatayo sa harap ng pinto. Siya ay isang 23 taong gulang na trainee na diplomat. Siya ang pamangkin na sinulatan ko ng rekomendasyon para makapasok sa DFA. Tito, may oras po ba kayo? Ano iyon? Maingat na inilabas ni Elias ang isang sobre. Gusto ko pong mag-apply para sa scholarship program ng pamahalaan ng Korea sa Department of International Relations po ng Seoul National University. Hindi ko tinanggap ang sobre. Nagtapos ka na sa University of the Philippines ng may mataas na marka, hindi ba? Bakit gusto mo pang pumunta sa Korea? Kamanggapang ng toblang padangpad. Tito, iba na po ang 21st century. Ang wikang Koreano at internasyonal na karanasan ay mga kasangkapan para sa aking kinabukasan. Hindi ko po iniiwan ang Pilipinas. Gusto ko lang po makita ang mas malawak na mundo. Kasangkapan. Ang wika ay hindi kasangkapan. Ang wika ay identidad at kultura. Sa sandaling matuto ka ng Koreano, unti-unting mawawala ang Filipino sa loob mo. Lumakas ang boses ko. Tumigas ang ekspresyon ni Elias. Tito, hindi ba iyon ay isang prejudice? Marunong din po akong magsalita ng Filipino ng perpekto. At marunong din ako ng Ingles. Gusto ko lang po matuto ng Koreano. Bakit masama ang marunong magsalita ng maraming wika? Hindi ko sinabing masama, Elias. Hindi mo lang nauunawaan. Gaano kabilis tayong nilalamon ng Koreapisasyon? Pumunta na po ba kayo sa Korea, Tito? Nawalan ako ng salita sa tanong na iyon. Hindi. Hindi pa ako nakapunta kahit minsan. Hindi na kailangang pumunta. Sapat na ang makita ang Maynila. Umiling si Elias na may pagkadismaya. Tito, hindi ka po diplomatiko kung manghuhusga ka nang hindi mo muna nararanasan. Ikaw po mismo ang nagsabi. Ang katotohanan ay nasa lugar. Umalis si Elias sa opisina matapos iwanan ang mga salitang iyon. Umupo ako sa aking mesa at hinawakan ang aking ulo. Parang nanginginig ang aking paniniwala. Mali ba ako? Hindi! Ako ang tama! Ang pagtatanggol sa identidad ng Pilipinas ang pinakamahalaga ng gabing iyon. Ang daan pa uwi ay mas mabigat kaysa karaniwan. Matindi ang aking nerbiyos at ang mga signage sa Koreano sa lungsod ay parang tumutusok sa aking mata. Korean cosmetics, Seoul fashion, Gangnam Beauty. Nasaan na ang Pilipinas sa kalye na ito? Nang buksan ko ang pintuan ng bahay, si Tiana, ang aking asawa, ay naghahanda ng hapunan sa kusina. Sa loob ng 30 taon, nahahalata niya agad ang aking pakiramdam sa pamamagitan lamang ng aking mukha. Hon, nag-away ka na naman ba sa meeting ngayon? Hindi ako nakipag-away. Nagbigay lang ako ng lehitimong argumento. May lumabas na walang kwentang panukala na gawing Koreanong modelo ang ating edukasyon. Sana'y mas pinalambot mo. Paano kung tumaas na naman ang blood pressure mo? Umupo ako sa sofa at kinalas ang aking necktie. Tumingin ako sa paligid ng living room, ngunit hindi ko makita ang aming anak, si Laya. Ang aking 27 taong gulang na anak ay nagtatrabaho sa isang internasyonal na NGO sa Maynila. Nasa kwarto si Laya, Hon. May gusto siyang sabihin sa iyo, Matangban. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Laya at lumabas siya. Mas maayos ang kanyang damit kaysa karaniwan. Parang may seryoso siyang sasabihin. Tay, maupo po muna kayo. May gusto po akong sabihin. May hindi magandang pakiramdam ako nang makita ko ang seryosong ekspresyon ng aking anak. Ano iyon? Umupo si Laya sa sofa sa tapat ko. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Tay, plano ko po magpakasal. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Masaya ako na magpapakasal ang aking anak. Oo, talaga? Sino?
Kilala ba namin? Hindi po ninyo kilala. Ang pangalan po niya ay Minjun Park. Nang marinig ko ang pangalang Minjun Park, naramdaman ko na may mali. Tumango si Laya. Opo, Koreano po siya. Nagtatrabaho po siya sa isang kumpanya ng Korea dito sa Maynila. 3 taon na po kaming magkasintahan. Nahulog sa sahig ang teacup na hawak ko. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbasag sa living room. Ano ang sabi mo? Tay, mabuting tao po talaga si Minjun. Minamahal po niya ako ng totoo. Hindi maaari. Tumayo ako mula sa aking upuan. Hinding-hindi. Koreano? Nagulat si Tiana at tumakbo mula sa kusina. Han, anong nangyayari? Kumalma ka. Kumalma. Magpapakasal ang anak natin sa isang Koreano. Paano ako kakamalma? Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ni Laya. Tay, bakit po ba kayo galit na galit sa Korea? May masama po bang ginawa si Minjun? Hindi masama ang ginawa niya, Laya. Hindi mo lang nauunawaan. Paano binabago ng Korea ang Pilipinas ngayon? Tay, anong kinalaman niyan kay Minjun? Mahal ko po ang isang tao, hindi isang bansa. Naglakad ako pabalik-balik sa living room habang kinakamot ang aking ulo. Ang buong bansa ay nagiging Koreano. At ngayon pati ang aking anak ay magpapakasal sa isang Koreano? Sobra na ito. 3 taon na kayong magkasintahan. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahit isang salita? Gusto ko po sanang sabihin. Pero alam niyo po na sumasama ang mukha niyo tuwing binabanggit ang Korea. Paano ko po sasabihin? Natural lang iyon. Nagiging Koreano na ang buong bansa. At ngayon, pati ang anak ko sa isang Koreano. Tay, hindi po ako pag-aari. Anong magpapakasal sa Koreano? Magpapakasal po ako sa taong mahal ko. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong sumigaw si Laya. Ang aking tahimik na anak ay nagtaas ng boses ng ganito. Pumasok si Tiana sa pagitan namin. Tama na, kayong dalawa. Laya, pumasok ka sa kwarto. Mag-uusap muna kami ng tatay mo. Pumasok si Laya sa kwarto habang umiiyak. Narinig ang tunog ng pagsara ng pintuan. Napaupo ako sa sofa. Ano na ang nangyayari? Umupo si Tiana sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Han, mag-usap tayo ng kalmado. Hindi ba magandang bagay na may gusto ang ating anak? Magandang bagay? Koreano iyan. Ang buong bansa ay nagiging Koreano. At ngayon, pati ang anak ko, Han, tungkol ba sa bansa ang pinag-uusapan mo ngayon? O tungkol sa anak natin? Nawalan ako ng salita sa tanong na iyon. Nagpatuloy si Tiana. Alam kong galit ka sa Korea. Pero mas mahalaga ba iyan kaysa sa kaligayahan ng ating anak? 3 taon na silang magkasintahan. Hindi ba tama lang na makita mo muna siya at saka magdesisyon? Ayoko. Ayokong makita. Bakit? Kasi baka maapektuhan ang puso ko kapag nakita ko. Ana, nang marinig ko ang mga salitang iyon, naintindihan ko. Hindi ko takot na baka masamang tao ang Koreanong iyon. Ang kinakatakutan ko ay baka mabuting tao siya. Dahil kung magkagayon, guguho ang lahat ng aking paniniwala. Kinabukasan, umalis ako ng bahay nang maaga para maiwasan si Laya. Sa daan papunta sa DFA, mas marami pang signage sa Koreano ang pumasok sa aking paningin. Korean Cosmetics, Seoul Fashion, Gangnam Beauty. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng Korea. Nilalamon tayo ng Korea. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may ibang boses akong naririnig. Talaga bang kasalanan ng Korea? O ako lang ang natatakot sa pagbabago? Sa loob ng 1 linggo, hindi kami nagkausap ni Laya ng maayos. Parang iniiwasan din ako ni Laya. Ang kapaligiran sa bahay ay nagyeyelo. Isang gabi, kaming lahat ay kumain sa hapagkainan. Si Tiana ang unang nagsalita. Hindi ito tama. Mag-usap tayo ng maayos. Maingat na nagsalita si Laya. Tay, gusto po naming magdaos ng kasal ni Minjun. Sa Korea, lahat po ng pamilya niya ay nandoon. Inilapag ko ang aking kutsara. Opo, Tay. At may pakiusap po ako sa inyo. Pumunta po kayo sa Korea. Kahit isang beses lang.
Tignan niyo po mismo at saka kayo magdesisyon. Nanginginig ang boses ni Laya. Kung tututol pa rin po kayo, susuko na po ako. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nakita ko ang luha na namumuo sa mata ng aking anak. Parang pinupunit ang dibdib ko nang makita kong umiiyak ang aking anak dahil sa katigasan ng ulo ko. Mahigpit na hinawakan ni Tiana ang aking kamay. Hon, umabot na ang anak mo sa ganito. Bakit hindi mo subukan pumunta? Isa kang diplomat. Naglibot ka na sa buong mundo, hindi ba? Kakaiba na ikaw lang ang hindi pa nakakapunta sa Korea. Nag-isip ako sandali. May dalawang boses na naglalaban sa loob ko. Huwag kang pumunta. Kung pupunta ka, guguho ang iyong paniniwala. Ngunit hindi ba mas mahalaga ang kaligayahan ng iyong anak? Sa wakas, nagsalita ako. Sige, pupunta ako. Pero may kondisyon. Opo, tay. Kung makita ko na hindi bagay sa aking anak ang lalaking iyon o ang bansang Korea, walang kasalanan na mangyayari. Hinawakan ni Laya ang aking kamay. Salamat po, tay. Hindi po kayo magsisisi, ngunit iba ang nasa isip ko. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipakita sa kanya kung gaano kaibabaw ang bansang Korea. Sa gayon, magigising din ang aking anak. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at tinitigan ang kisame. Korea. Ang bansang hindi ko pinuntahan kailanman. Ang bansang binatikos ko sa buong buhay ko. Hindi ko inakala na pupunta ako doon. Sige, pupunta ako. At ipapakita ko kung gaano kadelikado ang koreapisasyon. Ngunit sa isang sulok ng aking dibdib, may kakaibang kaba. Pag-aalala ba? O pag-asa? Sa sandaling iyon, hindi ko rin malaman ng eksakto ang aking nararamdaman. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo ako sa paliparan ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Habang naghihintay ng eroplano papuntang Seoul, kasama si Tiana, patuloy akong tumitingin sa paligid. Kahit sa duty-free shop ng paliparan, ang Korean cosmetics counter ang pinakamalaki. Koreano rin dito. Nang sumakay kami sa eroplano, mahigpit kong hinawakan ang aking bag. Nasa loob nito ang mga inihanda ko. Tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas, aklat ng kasaysayan ng Pilipinas, at ang aking determinasyon na ipagtanggol ang aking paniniwala. Sa biyahe na ito, ipapakita ko sa aking anak kung gaano tayo kaiba sa Korea. Pagkatapos ng 4 na oras na paglipad, dumating kami sa paliparan ng Incheon. Mula sa sandaling bumaba ako sa eroplano, naging matalim ang aking paningin. Sinusubukan kong kritikal na obserbahan ang lahat ng bagay na Koreano. Sige, tingnan natin. Gaano ba sila kagaling gaya ng sabi-sabi? Subalit, ang unang pagkabigla ay dumating ng mas maaga kaysa inaasahan. Ang daanan patungo sa immigration ay napakalinis at maayos. Ang mga signage ay may salin din sa Tagalog. Pati Tagalog, hindi naman siguro para sa atin lang ito. Nang tumayo ako sa harap ng immigration, tiningnan ko ang aking relo. Sa Pilipinas, minsan inaabot ng 1 oras ang immigration. Pareho lang dito. Matagal akong maghihintay, ngunit lubusang mali ang aking hula. Nang ilagay ko ang aking e-passport sa reader, lumiwanag ang screen. Gumana ang face recognition camera at scan ang mukha ko. At sa loob lamang ng 30 segundo, lumabas ang mensaheng entry approved. Ang opisyal ay ngumiti ng magiliw at nagsabi, "Mabuhay po! Have a pleasant trip." Sa Tagalog iyon. Nagulat ako at tinitigan ang opisyal. "Marunong kayo magtagalog?" "Ma, nag-aral po ako ng mga pangunahing pagbati. Marami po kasing taga-Pilipinas ang pumupunta dito." Ang ngiti ng opisyal ay parang taos-puso. Tumango ako ng alanganin at lumabas sa immigration. Tiningnan ko ulit ang aking relo. Eksaktong 10 minuto lang ang inabot mula nang bumaba ako sa eroplano hanggang sa matapos ang immigration. 10 minuto? Posible ba ito? Hinawakan ni Tiana ang aking braso at bumulong. Han, ang bilis naman nila. Mukhang advanced talaga ang teknolohiya. Hindi ako sumagot. Ayokong umamin. Siyempre, maganda ang sistema.
Dahil paliparan ito, sa paliparan lang ito, nagpatuloy ang pagkabigla sa daan, papunta sa baggage claim. Tumigil ang isang guide robot sa harap namin. Hello, saan po kayo pupunta? Can I help you? Ulit ng robot ang pagtatanong sa Koreano, Ingles, Sino at Tagalog. Nagulat si Tiana at tiningnan ang robot. Han, tingnan mo iyon. May robot na nag-guide sa atin. Ay, oo nga, maikling sagot ko. Ayokong magpakita ng paghanga. Ang lugar ng baggage claim ay sistematiko rin. Eksaktong nakasulat sa electronic board kung saang conveyor belt lalabas ang mga bagahe. Hindi umabot ng 5 minuto ang paghihintay. Nang lumabas kami ng paliparan, naghihintay si Laya at ang lalaking iyon. Minjun Park, ang Koreanong lalaking magpapakasal sa aking anak. May taas siyang mga 175 cm. Nakasuot ng maayos na polo shirt at malinis na slacks. Nang makita kami ni Minjun, yumuko siya ng malalim at nagbigay ng pugay. Ako po si Minjun Park. Magalang ang kanyang pagbati. Ngunit malamig akong sumagot. Ah! At bahagyang yumuko lamang ng ulo. Sinabi ni Laya habang tinitingnan ang aking mukha. Tay, si Minjun po mismo ang nagdala ng kotse. Ihahatid po tayo sa hotel. Sige. Matipid kong sagot pa rin. Habang kinakarga ni Minjun ang aming bagahe sa kotse, pinagmasdan ko siya. Mukhang magalang. Pero hindi ako pwedeng magdesisyon sa panlabas na anyo lang. Ang kotse ay isang bago at modernong sedan, malinis at komportable sa loob. Sinabi ni Minjun habang nakaupo sa driver's seat. Tito, tita, komportable po kayo. 1 oras po ang biyahe papunta sa hotel. Kung mainit o malamig, pakisabi lang po. Nang umandar ang kotse, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang expressway mula Incheon patungong Seoul. Maayos na kalsada, mga kotse na nagmamaneho ng maayos, mga modernong gusali na makikita sa lahat ng dako. Siguradong umuunlad sila, pero agad akong umiling. Hindi. Panlabas lang ito, iba ang nasa loob. Tiningnan ako ni Minjun sa rearview mirror at nagsabi, Tito, unang beses niyo po sa Korea, hindi ba? Kung may gusto po kayong malaman, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Wala. Malamig at maikli pa rin ang sagot ko. Nalungkot ang ekspresyon ni Laya, ngunit hindi ko ito pinansin. Nagsimulang makita ang isang ilog mula sa bintana ng kotse. May tulay sa ibabaw ng malawak na ilog. At makikita ang mga taong nagbibisikleta sa tabi ng ilog. Napahanga si Tiana at nagsabi, Hon, tingnan mo ang ilog na iyan. Oo nga, ayaw kong aminin. Ngunit kahanga-hanga ang tanawin. Ngunit iba ang nasa isip ko. Ano ngayon kung malinis ang ilog? May ilog din sa Pilipinas. Nang dumating kami sa hotel, nagulat ako ulit. Modernong gusali, nagniningning na lobby, at ang magiliw na ngiti ng mga empleyado na sumalubong sa amin, mabilis din ang proseso ng check-in. Natapos ang lahat ng proseso, sa ilang click lang, iniabot ng empleyado ang card key sa amin at nagsabi, Ito po ang kuwarto lamang bin 100 sa lamang binimang palapag. Magpahinga po kayo ng maayos. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po kayo sa front desk. Habang nasa elevator papunta sa kwarto, naisip ko, maganda nga ang sistema. Pero syempre, dahil hotel ito, nang buksan namin ang pintuan ng kwarto, napahanga si Tiana. Wow! Ang linis at ang laki. Malaking kama, malinis na banyo, tanawin ng gabi ng Seoul, sa labas ng bintana, at may welcome fruit basket sa ibabaw ng mesa. Nakasulat sa card, para kina G, Lakan-araw Batong Bakal, at Geneng. Tiana, maligayang pagdating po, mula kay Minjun Park. Tiningnan ni Tiana ang card at nagsabi, Han, nag-effort si Minjun. Oo nga. Matipid ko pa ring sagot, ngunit bahagyang natinag ang isang sulok ng aking puso. Habang tinitingnan ang labas ng bintana, naisip ko. Incheon Airport 10 minuto. Malinis na kalsada,
Sistematikong sistema. Ito ay hindi ang Korea na nasa isip ko. Ngunit agad akong umiling. Hindi. Maaga pa para magdesisyon. Panlabas lang ito. Iba ang tunay na anyo nito. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at tiningnan ang kisame. Dumaan sa isip ko ang mga nakita ko sa araw na iyon. Ang immigration, na natapos sa loob ng 10 minuto. Ang opisyal ng paliparan na bumabati sa Tagalog. Ang malinis na kalsada at maayos na trapiko. At ang pagiging thoughtful ni Minjun na naghanda ng fruit basket. Kakaiba. Iba ito sa inaasahan ko. Ngunit agad kong ipinagtabuyan ang isip na iyon. Hindi! Hindi ako pwedeng matinag. Kailangan kong ipagtanggol ang identidad ng Pilipinas. Kailangan kong pigilan ang Koreapisasyon. Sa paghihikayat sa sarili, natulog ako. Ngunit ang aking paniniwala ay nagsimula ng matinag ng bahagya. Kinabukasan, tumawag si Laya. Tay, magkikita po tayo ng mga magulang ni Minjun sa hapunan ngayon. Magkakilala po tayo. Sige. Maikling sagot ko at ibinaba ang telepono. Si Tiana ay pumipili ng damit sa harap ng closet. Hon, ngayon ang araw. Mahalaga ang unang impresyon, kahit ano pa. Hindi ko na tinuloy ang aking sinasabi. Napatigil ako sa pagsasabing, walang mangyayaring kasalan, nang makita ko ang mga mata ni Tiana na puno ng pag-asa. Hindi ko masabi iyon. Nang makita ko masabi iyon. Nang makita ko mga mata ni Tiana, sa araw, naglibot kami sa Seoul. Si Minjun at Laya, ang tour guide, Gyeongbokgung Palace, Myeongdong, Gangnam, mga lugar na nagpapakita ng tradisyonal na kultura at modernong Korea habang naglalakad sa Gyeongbokgung. Naisip ko, sinusubukan din ng Korea na ipagtanggol ang kanilang tradisyon. Ngunit agad akong nag-ingat, bakit nila ipinapakalat ang kanilang kultura sa ibang bansa habang pinangangalagaan ang kanilang tradisyon. 6:00 ng gabi, dumating kami sa isang Korean fine dining restaurant sa Gangnam. Ang pangalan ay Jinsu Seongchan. Isang marangyang handaan. Isang Korean style na gusali na may luxury feel. Nang buksan namin ang pintuan, may isang mag-asawa na naghihintay sa amin. Sila ang mga magulang ni Minjun. Si Ama Park, ang tatay, ay isang lalaki na mukhang nasa gitnang 60s. Si Ina Kim, ang nanay, ay isang babae na may eleganteng impresyon. Nang makita nila kami, yumuko silang dalawa ng malalim at nagbigay pugay. Isang magalang na pagyuko na umabot sa 90 degrees. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagdating mula sa malayong Pilipinas. Ang boses ni Ama Park ay seryoso at magalang. Nagkamay din si Ina Kim at nagsabi, Tito, Tita, gusto ko na po kayong makilala. Gaano po kahirap ang inyong paglalakbay? Naguluhan ako. Hindi ko inaasahan ang ganitong kagalang na pagbati. Hindi ba ito sobra? Sa Pilipinas, ang pagbati sa mga kapantay ay handshake. Ang ganitong kalalim na pagyuko ay ginagawa lamang sa mga matatanda. Tumango ako ng alanganin. Opo, magandang gabi. Pumasok kami sa isang private room. Isang tradisyonal na Korean room na may mababang mesa at mga unan. Nang umupo kami, si Ama Park ang unang nagsalita. Tito, ako po si Hitoshi Park. Mayroon po akong maliit na kumpanya ng trading. Ako si Lakan Araw Batumbakal. Nagtatrabaho ako sa DFA ng Pilipinas. Isa po kayong diplomat. Napakagaling. Isang taong nagtatrabaho para sa bansa. Ang salita ni Ama Park ay puno ng taos-pusong paggalang. Bakit siya nagpapakababa ng ganito? May masama ba siyang intensyon? Nagsali ng tsaa si Ina Kim at nagsabi, Tita, narinig ko po na ang Pilipinas ay talagang magandang bansa. Malawak na bukid at asul na kalangitan. Gusto ko pong pumunta doon kahit isang beses. Masayang sumagot si Tiana. Opo, ang kalikasan po sa Pilipinas ay talagang maganda. Maligayang pagdating po kayo, kung kailan nyo gusto. Dungpon bidunang baana. At higit sa lahat, naiinggit po ako sa kultura ng pamilya sa Pilipinas.
sabi ni Ina Kim, na ikinagulat ko. Dati po, extended family din ang kultura sa Korea. Pero malaki na ang pagbabago ngayon. Karamihan ay nuclear family at mahirap na makapagtipon ang buong pamilya kahit sa mga okasyon. Pero narinig ko po na malakas pa rin ang kultura ng pamilya sa Pilipinas. Opo, tama po iyan. Maikli kong sagot ngunit nagulat ako. Naramdaman ko na nag-aral sila tungkol sa kultura ng Pilipinas. Nagpatuloy si Ama Park. Sa totoo lang, nag-research po kami ng marami tungkol sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng ating bansa, ang kultura ng mga katutubo, pati na ang tradisyonal na musika. Talagang isang bansang may maipagmamalaking kasaysayan. At nag-aaral po ng Tagalog ang anak naming si Minjun kamakailan. Sabi niya, gusto niyang makipag-ugnayan sa pamilya ni Laya. Dagdag ni Ina Kim. Sa sinabi ni Ina Kim, tumingin ako kay Minjun. Ngumiti si Minjun nang nahihiya at nagsalita sa Tagalog. Alanganin ang bigkas. Ngunit malinaw na Tagalog iyon. Ang ibig sabihin ay, kumusta po tito? Nawalan ako ng salita. Isang Koreano na bumabati sa akin sa Tagalog. Buong pagmamalaking nagsabi si Laya. Tay, 3 buwan na po nag-aaral si Minjun ng Tagalog. Gusto niya po makipag-usap sa akin sa Tagalog. Ganoon ba? Binalot ako ng komplikadong emosyon, nakakaantig, ngunit mas lalo akong hindi komportable. Paano ko tututulan ito? Kung umabot na sila sa ganito, nagsimula ang hapunan. Sunod-sunod na lumabas ang mga Hanjeong-sik Korean set course meal, appetizer, inihaw, nilaga, sopas, mga pagkaing inihanda ng buong puso. Maingat na nagtanong si Ina Kim. Tito, nag-aalala po ako na baka hindi po ninyo magustuhan. Malaki po ang pagkakaiba sa mga pagkain sa Pilipinas, hindi ba? Hindi. Okay lang. Maikli kong sagot. Ngunit sa totoo lang, masarap ang mga pagkain. Subalit, ayaw kong umamin. Maingat na nagsalita si Ama Park. Tito, sasabihin ko po sa inyo ng totoo. Kami po, noong una, ay nag-alala rin ng marami. Anong pag-aalala? International marriage po, hindi ba? Magkaiba ang kultura. Magkaiba ang wika. Nag-alala po kami kung makakaya ba ng aming anak, Ingusa. Nagulat ako sa pagiging tapat ni Ama Park. Ngunit, nagbago ang aming isip nang makilala namin si Laya. Ginawa niya pong mas mabuting tao ang aming anak, umiiyak na nagsabi si Ina Kim. Napakalaki po ng pagbabago kay Minjun simula nang makilala niya si Laya. Naging mas mature at mas responsable. Wala na po kaming mas hihilingin pa bilang magulang. Naramdaman ko ang kanilang taos-pusong damdamin. Hindi kasinungalingan, kundi tunay na pasasalamat. Inilapag ko ang aking chopsticks. Ako rin, sasabihin ko ng totoo. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Tumututol ako sa kasal na ito. Dahil hindi ako komportable sa bansang Korea. Napatigas ang mukha ni Laya, ngunit nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay nagiging Koreano. Mga signage sa Koreano. Koreanong kainan. Koreanong anime. Natatakot ako na mawawala ang ating identidad. Seryosong nakinig si Ama Park at Ina Kim sa aking sinasabi. Kaya, nang sinabi ng anak ko na magpapakasal siya sa isang Koreanong lalaki, hindi ko matanggap. Nauunawaan ko po tito. Mahinahong sabi ni Ama Park. Kung may anak din akong babae, mag-aalala rin ako ng ganyan. Alam ko kung gaano katakot ipadala ang anak sa malayong bansa at nauunawaan ko rin po ang inyong pag-aalala tito. Talagang nakakabahala kung ang kultura ng isang bansa ay pumipigil sa iba, dagdag ni Ina Kim. Pero tito, gusto po naming igalang ang kultura ni Laya. Gusto po naming pag-aralan at unawain ang kultura ng Pilipinas. Naniniwala po kami na iyon ang daan para maging tunay na pamilya. Dagdag niya, hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanilang mga salita. Lubusan itong iba sa inaasahan ko. Inakala ko na ipipilit lamang ng mga Koreano ang kanilang kultura, ngunit sinasabi nila na pag-aaralan at igagalang nila ang kultura ng Pilipinas. Nang matapos ang hapunan,
Maingat na nagtanong si Ina Kim. Tito, kung mamiss po ninyo ang pagkaing Filipino, pakisabi lang po. May Koreanong kainan na may pagkaing Filipino dito sa Seoul. Magpapareserve po ako. At kung mayroon po kayong abala, pakisabi lang po sa amin. Kami po ang tutulong sa inyo. Nainitan ang aking dibdib sa kanilang pag-aalala. Nang umalis kami sa restaurant, muling yumuko ng malalim si Ama Park at Ina Kim. Isang karangalan po na makilala kayo ngayon. Sana'y maging magandang pamilya tayo. Libo. Sa kotse pabalik sa hotel, nanatili akong tahimik. Komplikado ang isip ko. Hinawakan ni Tiana ang aking kamay at bumulong. Hon, mukhang mabubuti po talaga ang mga magulang ni Minjun. Oo nga. Maikli kong sagot, ngunit sa loob ko, inamin ko. Oo, mabubuting tao sila. Ngunit, ito lang ba ang lahat? Maaga pa para magdesisyon. Nang dumating kami sa hotel, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang night view ng Seoul ay nagniningning. Ang mga nakita ko sa araw na iyon ay nagulo sa aking isip. Ang magalang na pagyuko, ang paggalang sa kultura ng Pilipinas, si Minjun, na nag-aaral ng Tagalog, at ang taus-pusong pag-aalala. Napakalaking pagkakaiba sa inaasahan ko. Wala akong dahilan para tumutol, hindi ba? Ngunit may pader pa rin akong itinayo sa isang sulok ng aking puso. Hindi. Kailangan ko pang manatili dito ng ilang araw. May iba pang tunay na anyo. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakikipaglaban ako sa pagitan ng aking paniniwala at ng katotohanan. Ang paniniwala na pinanghahawakan ko sa loob ng 30 taon ay nanginginig. At iyon ang kinakatakutan ko. Kinabukasan, tumawag si Laya. Tay, iikutan po natin ang Seoul ngayon. Nag-day off po si Minjun. Sige. Maikli kong sagot. Ngunit sa totoo lang, may kaunting pag-asa ako. Dahil ang mga nakita ko sa Korea, kahapon, ay iba sa aking inaasahan. Ngunit nanatili akong alerto. Makikita ko ang tunay na anyo ng Korea ngayon. Hindi ang pagkukunwari lang. Alas, 10 ng umaga, nakita namin sina Minjun at Laya. Sa lobby ng hotel, magalang na bumati si Minjun. Tito, tita, nakatulog po ba kayo ng maayos? Ako po ang magga-guide sa inyo. Sa Seoul ngayon. Saan tayo pupunta? Gusto ko po muna kayong pasakayin sa subway. Sa tingin ko po, maganda na makita ninyo ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Seoul. Subway? Medyo nagulat ako. Hindi tourist spot, kundi ang pang-araw-araw na buhay. Mabuti. Mas maganda iyon. Para makita ko ang tunay na anyo, naglakad kami patungo sa subway malapit sa hotel. Pagpasok namin sa entrance ng istasyon, nagulat ako. Malinis at modernong pasilidad. Sa tabi ng hagdan, may escalator at elevator. Ipinaliwanag ni Minjun. Ang subway ng Korea ay may maayos na pasilidad para sa mga matatanda at may kapansanan. May elevator po sa lahat ng istasyon. Kakaiba rin ang pagdaan sa turnstile. Touch lang sa IC card para sa transportasyon at automatikong kinakalkula ang bayad. Sa isang card po na ito, pwede na magbayad sa subway, bus, taxi, at pati sa convenience store. Habang nakikinig sa paliwanag ni Minjun, bumaba kami sa platform. Maraming tao sa platform, ngunit maayos sila. Lahat ay nakapila sa loob ng dilaw na linya. At sa gilid ng platform, may bakanting upuan. May espesyal na kulay ang upuan. Ano iyan? Tanong ko. Priority seats po iyan. Para sa mga matatanda at may kapansanan. Kahit gaano po karami ang tao, hindi uupo ang mga kabataan dyan, paliwanag ni Minjun. Totoo nga, kahit siksikan ang platform, bakante ang mga upuan. Dumating ang tren. Naghintay muna ang mga tao na bumaba ang mga pasahero bago sumakay ng maayos. Lubusan itong iba sa mga bus sa Maynila. Malinis at malamig sa loob ng tren. Ang announcement ay sa Koreano at Ingles. At ipinapakita sa screen ang real-time arrival information. Tumingin ako sa paligid. Tahimik na nakaupo ang mga tao o nakatingin sa kanilang smartphone.
Walang nagtatawag ng malakas o kumakain. Maayos. Talagang maayos. Pagkalipas ng ilang istasyon, sumakay ang isang matandang lalaki sa tren. Agad na tumayo ang isang kabataan na nakaupo at nagbigay ng upuan. Lolo, umupo na po kayo dito. Nagpasalamat ang matanda at umupo. Nagulat ako sa tagpong iyon. Buhay pa rin ang kultura ng paggalang sa matatanda. Bumaba kami sa aming patutunguhan at naglakad sa lungsod. Malinis ang mga kalye. At sinusunod ng mga tao ang traffic lights. Kahit walang kotse, naghihintay ang mga tao. Kapag red light sa pedestrian lane, ipinaliwanag ni Minjun. Ang mga Koreano ay masunurin sa batas. Tinuturuan po sila ng ganyan mula pagkabata. Oras ng tanghalian. At dinala kami ni Minjun sa isang maliit na kainan. Isang simpleng kainan na may atmosfera ng lutong bahay. Hindi tourist restaurant, kundi isang lugar na pinupuntahan ng tunay na taga-Seoul. Puno ng mga customer ang kainan. Mga office worker, estudyante, matatanda, iba't ibang tao ang kumakain. Nakita kami ng tindera at masayang sinalubong. Mabuhay, dito po kayo. Nang mag-order kami ng menu, mabilis na lumabas ang pagkain. Bulgogi ininhaw na karne, kanin, at kimchi na may iba't ibang side dish. Libre po ang tubig at tsaa sa Korea. Kumain ako ng bulgogi. Matamis alat at malalim ang lasa. Masarap, napahanga rin si Tiana. Ang sarap talaga. Hindi ko alam na ganito kasarap ang pagkain ng Korea. Nang matapos kaming kumain at aalis na, nagsabi ang tindera. Nagustuhan niyo po ba? Bumalik po kayo ulit. Ang kanyang mainit na ngiti ay parang taos-puso. Pagkatapos ng tanghalian, kailangan naming pumunta sa ospital. Sumama kasi ang pakiramdam ko sa tiyan mula pa kaninang umaga. Tito, sa tingin ko po, mas mabuti kung magpatingin kayo sa ospital. May alam po akong magandang ospital. Hindi, okay lang. Parang indigestion lang, Danarik. Kahit na po, mas mabuti kung magpatingin kayo. Maayos po ang sistema ng medical care dito. Sa payo ni Minjun, pumunta kami sa ospital. Malinis ang lobby ng ospital. Mabilis ang reception. Foreigner po kayo, hindi ba? Pakita po ng passport. Ipasok po namin kayo sa system. Pagkatapos po ng 30 minuto, pwede na po kayong pumasok sa consultation room. Pakihintay po sa waiting area. Habang naghihintay sa waiting area, nag-obserba ako sa paligid. Tahimik na naghihintay ang mga pasyente. At magalang ang paggabay ng mga nurse. At eksaktong pagkatapos ng 30 minuto, tinawag ang pangalan ko. Nang pumasok ako sa consultation room, sinalubong ako ng doktor na mukhang nasa 40s. Hello! Saan po ang masakit? Nakipag-usap ako sa Ingles. Maingat na inexamine ako ng doktor at ipinaliwanag. Wala naman pong malaking problema. Pansamantalang indigestion lang dahil sa pagbabago ng diet sa biyahe. Bibigyan ko po kayo ng gamot. Jenga. Inang bada. Nang magbayad ako ng bayad sa konsultasyon, nagulat ako na hindi ito mahal. Kunin po ninyo ang gamot sa pharmacy sa tabi ng ospital. Nang kukunin ko na ang gamot sa pharmacy at aalis na, magalang na ipinaliwanag ng pharmacist. Inumin po ninyo ito 30 minuto pagkatapos kumain. Kung mayroon pa po kayong abala, bumalik lang po kayo. Nang lumabas ako ng ospital, naisip ko. Talagang maayos ang sistema ng medical care. Sa Pilipinas, kung pupunta ka sa ospital, kailangan mong gugulin ng isang araw. Mahirap magpa-appointment at matagal maghintay. Ngunit dito, same-day consultation at 30 minutong paghihintay. At may magalang pang paliwanag. Nang sumapit ang gabi, nagmungkahi si Minjun. Tito, gusto po ba ninyong pumunta sa Iloghan? Isang lugar po na madalas puntahan ng mga taga-Seoul sa gabi. Nang dumating kami sa tabi ng ilog, maraming tao. Mga runner, mga magkasintahan na naglalakad, mga pamilya na nakaupo sa bench. Lahat ay mapayapang, nag-enjoy sa gabi. Bumili si Minjun ng inumin. Habang nagpapahinga kami at tinitingnan ang ilog,
nagsabi si Tiana. "Hon, napakaganda dito. Mukhang kalmado ang mga tao. Naramdaman ko rin iyon. Ang mga tao ay may oras na magpahinga, hindi nagmamadali, at nagpapahinga sa kanilang sariling paraan. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Seoul. Sa subway pabalik sa hotel, naisip ko, ang mga nakita ko sa araw na iyon. Ang maayos na subway, ang malinis na lungsod, ang epektibong sistema ng medical care, ang mapayapang parke, at higit sa lahat, ang mga tao, ang pag-aalala sa isa't isa, ang pagsunod sa batas, at ang pagpapanatili ng kaayusan. Napakalaking pagkakaiba sa inaasahan ko. Nang dumating ako sa hotel at pumasok sa kwarto, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang night view ng Seoul ay maganda at nagniningning. Habang naliligo si Tiana, umupo ako sa kama at nag-isip, hindi ang Korea, ang inakala kong bansa na nagpapanggap lang sa labas. Maganda ang sistema at maayos ang mga tao. Ngunit may pagdududa pa rin sa isang sulok ng aking puso. Hindi pa rin ito ang lahat. Mayroon pa ring iba. Ika-4 na araw ng aking pagdating sa Seoul. Nagche-check ako ng business email sa laptop sa kwarto ng hotel. Naipon ang mga email mula sa DFA ng Pilipinas. May isang email na nakakuha ng aking pansin. Ito ay mula sa aking pamangkin, si Elias. "Tito, kamusta po ang Korea? Finalist na po ako sa scholarship sa Korea. Pupunta po ako sa Seoul sa Setyembre. Gusto ko po sana humingi ng payo ninyo habang nandoon po kayo." Habang binabasa ko ang email, nabalot ako ng komplikadong emosyon. Ilang araw lang ang nakalipas. Tutol pa ako sa pagpunta ni Elias sa Korea. Ngunit ngayon, bahagyang nagbago ang aking isip. Kung mag-aaral si Elias dito, baka hindi masama. Nagsimula akong sumulat ng sagot. "Elias, congratulations. Mas maganda ang Korea kaysa sa inaasahan. Magiging magandang karanasan iyan para sa iyo." Matapos kong ipadala ang sagot na iyon, napansin ko. Nagbago ang aking isip. Sa sandaling iyon, tumawag si Laya. "Tay, gusto ko po sanang dumaan tayo sa kumpanya ni Minjun ngayon. Baka po kasi interesado kayo." "Kumpanya? Para po makita ninyo kung anong trabaho ang ginagawa ni Minjun." Sa hapon, pumunta kami sa kumpanya ni Minjun na nasa gitna ng lungsod. Isang modernong office building. Sinalubong kami ni Minjun sa lobby. "Tito, tita, maligayang pagdating po. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo ang pinagtatrabahuhan ko." Sumakay kami sa elevator at umakyat sa ika-12 palapag. Ang opisina ay open at maliwanag. Nagtatrabaho ang mga empleyado ng nakatuon at ang atmosfera ay masigla. Dinala kami ni Minjun sa kanyang desk. "Dito po, ginagawa ko ang mga business-related na trabaho sa pagitan ng Korea at Pilipinas. Tumutulong po ako sa palitan ng mga kumpanya ng dalawang bansa. Sa ibabaw ng mesa, may mga dokumento at aklat na may kaugnayan sa Pilipinas. Nakita ko rin ang mga textbook sa Tagalog. Naging interesado po ako sa Pilipinas dahil kay Laya. Nakilala ko po ang Pilipinas nang makilala ko si Laya. At ngayon, naniniwala ako na ito na ang calling ko." Lumapit ang boss ni Minjun at bumati. "Hello! Kayo po ba ang tito ni Minjun? Ako po si Manager Kim." "Hello. Si Minjun po ang ace ng aming department, lalo na po sa mga project na may kaugnayan sa Pilipinas. Talagang mahusay ang performance niya. Kahanga-hanga po ang kanyang pag-unawa at paggalang sa kultura ng Pilipinas." Ngumiti si Minjun nang nagpapakumbaba sa pagpuri ni Manager Kim. "Marami pa po akong kailangan matutunan." Umalis kami sa kumpanya at nagtanghalian. Sa kainan, maingat na nagsimulang magsalita si Minjun. "Tito, may gusto po sana akong sabihin." "Nine Pats, ano iyon?" "Naniniwala po ako na ang Korea at Pilipinas ay pwedeng mag-aral sa isa't isa. Hindi po ibig sabihin na mas magaling ang Korea kaysa sa Pilipinas o kailangan sumunod ang Pilipinas sa Korea." Tiningnan ko si Minjun na may seryosong mata.
Marami po tayong matututunan sa Korea, pero marami rin po tayong matututunan sa Pilipinas. Ang malawak na kalikasan, ang karunungan ng kultura ng mga katutubo, ang mainit na kultura ng pamilya. Ang mga nawawala na sa Korea ay nasa Pilipinas. Mayna, Ada, gusto ko po sanang igalang ang dalawang kultura kapag nagpakasal kami ni Laya. Kung magkakaroon po kami ng anak, gusto ko po silang turuan ng Koreano at Tagalog. Gusto ko po silang magmana ng kultura ng dalawang bansa. Nawalan ako ng salita sa sinabi ni Minjun. Hindi ito ang koreapisasyon na kinakatakutan ko. Si Minjun ay nagsasalita tungkol sa coexistence, magkasamang buhay. Nang bumalik kami sa hotel at nagpapahinga, nagsabi si Tiana, "Hon, napakagaling na tao ni Minjun. Mukhang mapapasaya niya ang ating anak." Oo nga, kailangan kong umamin. At ang bansang Korea rin, hindi ba Han? Lubusan itong iba sa inakala mo. Oo, talagang lubusan itong iba. Hinawakan ni Tiana ang aking kamay. Han, bakit hindi mo nalang buksan ang puso mo sa taong pinili ng ating anak? At sa bansa, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang tanawin ng hapon ng Seoul ay nakakalat. Mali ba ako? Hindi ba ito koreapisasyon? Nang sumapit ang gabi, bumisita ulit sina Laya at Minjun. Tay, may espesyal po kaming pupuntahan bukas. Saan? Secret po. Pero magugustuhan niyo po, Tay. Nang makita ko ang ngiti ni Laya, naisip ko, mukhang masaya talaga ang anak ko. Ang kanyang anyo na nagniningning kapag kasama niya si Minjun. Nang makita ko iyon, unti-unting lumambot ang puso ko. Nang gabing iyon, matagal akong hindi nakatulog. Dumaan sa isip ko ang mga nakita ko sa loob ng ilang araw. Ang immigration na natapos sa loob ng 10 minuto. Ang magalang na pagyuko ng mga magulang. Ang maayos na subway. Ang epektibong sistema ng medical care. At ang taus-pusong intensyon ni Minjun. Hindi ang Korea ang kaaway na inakala ko. Sa halip, mukhang isang bansa ito na may maraming matututunan. Ngunit, hindi pa rin ako makapagbukas ng lubusan ng puso ko. May natitirang huling pader. Kahit na, may kakulangan pa rin. Kailangan ko pang makita ng kaunti. Hindi ko alam na sa susunod na araw, guguho ang huling pader na iyon. Kinabukasan, umalis kami patungo sa espesyal na lugar na ipinangako ni Laya. Ang destinasyon ay Bukhansan Mountain. Tay? Sabi po ni Minjun, gusto po ng mga Filipino ang kalikasan. Kaya gusto po niyang ipakita sa inyo ang kalikasan ng Seoul. Nang dumating kami sa bundok, maraming tao ang umaakyat. Ipinaliwanag ni Minjun. Gustong-gusto po ng mga Koreano ang pag-akyat sa bundok. Tuwing weekend, pumupunta po sila sa bundok at nag-enjoy sa kalikasan. Dahan-dahan kaming umakyat sa bundok. Sariwa ang hangin at makapal ang mga puno. May ganitong kalikasan sa isang malaking lungsod tulad ng Seoul. Nang umakyat kami sa gitna, may rest area. Umupo kami sa bench at uminom ng tubig habang tinitingnan ang buong Seoul sa ibaba. Ang mga gusali at ang kalikasan ay nagkakasundo. Tito, sinusubukan din po ng Korea na pangalagaan ang kalikasan. Hindi lang po pag-unlad, sabi ni Minjun. Tumango ako sa kanyang sinabi. Bumaba kami sa bundok at nagtanghalian. At sa hapon, naglakad kami sa isang lumang kalye. May mga tradisyonal na tindahan. May mga taong nakasuot din ng hanbok tradisyonal na kasuotan ng Korea. Ito po ay isang lugar na nagpapanatili ng tradisyon sa Seoul. Pinahahalagahan din po ng mga Koreano ang kanilang kultura. Sabi niya, may naintindihan ako sa mga salitang iyon. Pinapanatili at umuunlad din ang Korea sa kanilang tradisyon. Ang tradisyon at modernidad ay maaaring magkasama. Nang papalubog na ang araw, naglalakad kami sa isang mataong kalye. Noon iyon, bigla akong nahilo. Pagod at stress sa biyahe. At dahil hindi ko inalagaan ang aking diet, mabilis na bumaba ang aking blood sugar. Hon, okay ka lang ba?
Narinig ko ang boses ni Tiana ng malayo. Naging malabo ang paningin ko at nawalan ako ng lakas sa aking mga paa. Tito! Ang boses ni Minjun na may pag-aalala. Nawalan ako ng balanse at napahandusay. Sa sandaling iyon, may humawak sa aking braso. Isang Koreanong kabataan na mukhang nasa 20s. Tito, okay po ba kayo? May sakit po ba kayo? Inalalayan ako ng kabataan at dinala sa isang bench malapit. Tulungan po ninyo kami. Sa sigaw ng kabataan, nagtipon ang mga tao. May isang babae na tumakbo patungo sa convenience store. Sandali lang po, bibili ako ng chocolate. Ang isa pang lalaki ay tumawag ng emergency. Dito po, may foreigner na natumba. Bilisan po ninyo. Tumakbo ang tindera ng convenience store at nagbigay ng tubig at chocolate. Lolo, kainin niyo po ito para tumaas ang blood sugar ninyo. Lumuhod ang kabataan na unang nag-alalay sa akin at tiningnan ang aking mata. Lolo, may malay po ba kayo? Saan po ang pinakamasakit? Hypoglycemia po. Mahina at nanginginig ang boses ko. Kainin niyo po ang chocolate. Dahan-dahan lang po. Maingat na inilagay ng kabataan ang chocolate sa bibig ko. Nag-aalala sina Laya at Minjun sa tabi ko. Tay, Tito, okay po ba kayo? Pagkatapos ng 5 minuto, dumating ang ambulance. Mabilis na sinuri ng mga paramedic ang aking blood pressure at blood sugar. Mababa po ang blood sugar. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Hindi, okay lang. Malapit lang ang hotel. Sinabihan ako ng kabataan. Lolo, hindi po pwede. Kailangan po kayong pumunta sa ospital. Baka po delikado. Pero, bakit niyo ako tinutulungan? Hindi niyo naman ako kilala. Ngumiti ang kabataan. Natural lang po iyan. Normal lang po tumulong kapag may natumba. Tumango rin ang mga taong nakapaligid. Bilisan po ninyo sa ospital. Huwag po kayong mag-alala. Gagaling po kayo. Nang makita ko ang kanilang seryosong ekspresyon, nainitan ang aking dibdib habang nasa ambulance papunta sa ospital. Naisip ko, nagtrabaho ako bilang diplomat sa loob ng 30 taon at naglibot sa maraming bansa. Ngunit ito ang unang beses na naranasan ko ang ganitong init. Dumating kami sa emergency room at ginamot. Sabi ng doktor, walang malaking problema. Bumaba lang ang blood sugar dahil sa overwork at stress. Magpahinga lang po kayo ng 1 o 2 araw. Magiging okay na po kayo. Habang nakadrip sa hospital room, tiningnan ko ang kisame. Umiiyak si Laya habang hawak ang aking kamay. Tay, nagulat po talaga ako. Now, Ana, okay lang anak. Maingat na nagsabi si Minjun. Tito, naghihintay po sa labas ang mga taong tumulong sa inyo kanina. Gusto po nilang malaman kung ligtas po kayo bago umuwi. Talaga? Bumukas ang pintuan. At pumasok ang kabataang iyon. Lolo, okay na po ba kayo? Nag-alala po kami. Bakit ka pa pumunta dito? Hindi mo naman ako kilala. Ngumiti ang kabataan. Naisip ko lang po, kung nagkasakit kayo sa Korea, mag-aalala po ang pamilya ninyo. Lalo na't narinig ko po na galing kayo sa Pilipinas. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng kabataan. Salamat. Maraming salamat. Walang anuman. Magpagaling po kayo ng mabilis. Nang umalis ang kabataan, halos maiyak ako. Sa loob ng 30 taon bilang diplomat, marami akong nakita. Ngunit ito ang unang beses na naranasan ko ang ganitong init. Hinawakan ni Tiana ang aking kamay at nagsabi, Han, ang babait talaga ng mga Koreano. Oo, talaga. Nang gabing iyon sa hospital room, naintindihan ko. Ang pagkakaisa ng komunidad, ang mainit na puso ng pag-aalala sa kapwa-tao na palagi kong sinasabi sa Pilipinas. Iyon mismo ang narito sa Korea. Ang kabataan na tumulong sa hindi kilalang tao. Ang babae na bumili ng chocolate. Ang lalaki na tumawag ng ambulance. Ang kabataan na sumunod sa akin hanggang sa ospital. Wala silang kaugnayan sa akin. Ngunit hindi nila ako pinabayaan na natumba. Kinatakutan ko ang koreapisasyon.
Ngunit sa harap ng kabutihan ng Koreano, ako mismo ang gumuho. Kinabukasan, lumabas ako sa ospital. Inirekomenda ng doktor ang sapat na pahinga. Iwasan po ninyo ang stress at mag-relax lang po kayo sa biyahe. Sa kotse pabalik sa hotel, tiningnan ko ang labas ng bintana. Iba ang tanawin ng umaga ng Seoul kaysa kahapon. Ang mga taong nagtatrabaho, ang mga estudyanteng pumupunta sa paaralan, ang mga naghahanda ng tindahan, lahat ay mga taong nabubuhay ng isang ordinaryong buhay. Ngunit may init sa ordinaryong buhay na iyon. Lubusan itong iba sa inakala kong bansa. Pagkalipas ng 2 araw, gumaling ang kalusugan ko at ang kasal ng aking anak ay sa susunod na araw. Sa kwarto ng hotel, tiningnan ko ang labas ng bintana habang nag-iisip. Lubusan itong iba sa aking pakiramdam. Nang dumating ako sa Korea 1 linggo na ang nakalipas. Nagbago ba ako? O nagkamali ako ng tingin? Sa hapon, bumisita si Laya. Sabi niya, tingnan ko ang hanbok. Nang anbok nang anbok sa lanalamang book. Tay, magsuot din po kayo ng hanbok bukas. Hindi lang po tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas ang maganda. Bagay din po sa inyo ang hanbok. Siguradong handsome po kayo. Pumunta kami sa isang tindahan ng hanbok. Masayang sinalubong kami ng tindera. Aba, kayo po pala ang tito. Marami na po akong narinig mula kay Laya. Pumili ang tindera ng hanbok para sa akin. Isang dark blue jeogori at black baji. Nang magpalit ako at tumingin sa salamin, kakaiba, ngunit marangal ako tingnan. Wow, tay, ang handsome nyo talaga. Pumalakpak si Laya. Napahanga rin ang tindera. Ang galing po. Bagay na bagay po sa inyo. Kahit po Filipino kayo. Bagay po sa inyo ang hanbok. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at naisip. Hindi naman masama ang hitsura ko sa hanbok. Sa gabi, kumain kami kasama ang mga magulang ni Minjun. Ito na ang huling hapunan, bago ang kasal bukas. Seryosong nagsabi si Ama Park. Tito, salamat po sa pagtingin kay Minjun sa loob ng 1 linggo. Kumusta po? Nag-atubili ako sandali at saka nagsalita. Sasabihin ko po ng totoo. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Dumating po ako sa biyahe na ito, na may intensyon na tumutol. Hindi ko gusto ang Korea. At tumututol ako sa kasal na ito. Do. Napatigas ang ekspresyon ni Laya. Ngunit nagpatuloy ako. Ngunit, nagkamali po ako. Hindi ang Korea ang bansa na inakala ko. Hindi ito bansa na nagpapanggap lang sa labas. O bansa na hindi nag-iingat sa ibang kultura. Tahimik na nakinig si Ama Park at inakim sa aking mga salita. Ang epektibong sistema, ang maayos na lipunan, at higit sa lahat, ang mabubuting tao. Natuklasan ko po dito ang akala ko'y nawala na sa Pilipinas. Hinawakan ni Tiana ang aking kamay. Hindi po ang Korea ang kinatakutan ko. Ang pagbabago mismo ang kinatakutan ko. Ang pag-alis ng aking anak, ang pagbabago ng mundo, ang pagyanig ng aking paniniwala, tito. Namula ang mata ni Ina Kim, ngunit naintindihan ko na. Ang pag-aaral at paggalang sa mabuting kultura ay hindi pagtalikod sa dangal, kundi pagtingin sa mas malawak na mundo. Tiningnan ko si Minjun. Minjun, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak at humihingi ako ng tawad. Napakalamig ko sa iyo noong una. Namangabing. Tumayo si Minjun at yumuko ng malalim. Hindi po, tito. Nauunawaan ko po ang puso ng isang ama. Kung may anak din akong babae, ganoon din po ang gagawin ko, nagsabi si Tiana. Tito, nangangako rin po kami. Aalagaan po namin si Laya, na parang sarili naming anak, at igagalang din po namin ang kultura ng Pilipinas. Mag-aaral po kami ng Tagalog, at mag-aaral ng tradisyon ng Pilipinas. Magiging pamilya na po kami. Tumango ako sa mga salita ni Ina Kim, matapos ang hapunan. Sa daan pabalik sa hotel, inakbayan ako ni Laya. Tay, salamat po sa pagbabago ng puso nyo. Anak, napakatigas ng ulo ko. Pasensya na. Hindi po, tay. Dahil po sa inyo,
Mas nag-effort pa si Minjun at ang pamilya niya. Kaya, mas naging maganda pa po. Hinawakan ni Laya ang aking kamay. Tay, masaya po ako. Talaga. Nang makita ko ang ngiti ng aking anak, naniwala ako. Ang kasal na ito ay tamang desisyon. Nang bumalik ako sa kwarto ng hotel, kinuha ko ang aking notebook. Nagsimula akong sumulat ng diary. Soul trip. Marami akong natutunan dito. Ang epektibidad, ang kaayusan, ang init, at ang kahulugan ng coexistence. Kinatakutan ko ang koryapisasyon, ngunit ngayon, naintindihan ko na. Hindi tayo nilalamon ng Korea. Gusto nilang lumago kasama natin. Kailangang ipagtanggol ang identidad ng Pilipinas, ngunit hindi iyon dahilan para tanggihan ang ibang kultura. Ngayon, kaya ko nang suportahan ang landas na pinili ng aking anak. Tiningnan ko ang labas ng bintana at ang gabi ng Seoul ay maganda at nagniningning. Bukas na ang kasal ng aking anak at ang simula ng bagong pamilya. Hindi na ako natatakot. Sa halip, puno ako ng pag-asa. Anong kagandahan ang gagawin ng dalawang kultura, Pilipinas at Korea, kapag nagtagpo? Habang natutulog si Tiana sa tabi ko, tahimik akong nagdasal. Anak, maging masaya ka at maging tulay ka ng dalawang bansa. Kinabukasan, araw ng kasal. Nagsuot ako ng barong Tagalog at tumingin sa salamin. Iba ang tao sa salamin kaysa isang linggo na ang nakalipas. Hindi na isang matigas na diplomat, kundi isang ama na taos-pusong nagnanais ng kaligayahan ng kanyang anak at isang tao na kayang igalang ang bagong kultura. Sige, pumunta tayo sa kasal ng aking anak. Ngumiti ako at binuksan ang pintuan ng kwarto. Ang wedding venue ay isang marangal na traditional Korean wedding hall sa Seoul. Ang pangalan ay Chongwon. Azure Clouds, isang magandang lugar. May lawa sa hardin at makapal ang mga puno. May ganitong kapayapaan sa gitna ng lungsod. Napahanga ako habang naglalakad sa hardin. Ganito pinangangalagaan ng mga Koreano ang kanilang tradisyon. Sa entrance ng venue, nakasabit ang mga bandila ng Pilipinas at Korea. Nagsimulang uminit ang aking dibdib sa tanawing iyon. Ang dalawang bansa ay ginagalang. Ang namin ang uminita. Nang pumasok ako sa hall, hati ang mga upuan sa magkabilang gilid. Sa isang gilid, ang mga Korean guests na nakasuot ng hanbok. Sa kabilang gilid, ang mga kamag-anak at kaibigan ng Pilipinas na nakasuot ng barong Tagalog at tradisyonal na kasuotan. Isang tanawin ng pagkakasundo ng dalawang kultura. Ang kaibigan ni Minjun ay tumutugtog ng gayageyong tradisyonal na instrumento ng Korea. Koreano siya, pero tumutugtog ng gayageyong? Nagulat ako at nagsabi. At tumawa si Minjun. Kaibigan ko po iyan. Nag-aral po siya ng 3 buwan para kay Laya. Etnan. Nawalan ako ng salita. Isang Koreano na nag-aaral ng instrumento ng Pilipinas at tumutugtog. Sa wakas, nagsimula ang seremonya. Tradisyonal ang porma, ngunit hindi purong Koreanong porma o purong Filipino. Isang espesyal na porma na ginawa upang igalang ang dalawang kultura. Nauna nang pumasok ang groom, si Minjun. Mukha siyang matikas sa black dobok, tradisyonal na kasuotan ng lalaki. At pumasok ang bride, si Laya, ang aking anak na dahan-dahang naglalakad habang hawak ang aking braso. Napakaganda ng aking anak na nakasuot ng hanbok na may red at gold. Tay, kinakabahan po ako, bulong ni Laya. Okay lang anak, nandito ang tatay. Nang dumating kami sa harap ng altar, ibinigay ko ang kamay ng aking anak kay Minjun. Sa sandaling iyon, namuo ang luha sa aking mata. Ang aking anak ay matanda na. Tinanggap ni Minjun ang kamay ni Laya at yumuko ng malalim sa akin at umakyat silang dalawa sa altar. Ang MC ay nagsalita sa Tagalog at Koreano. Ngayon, ang groom at bride ay magbibigay ng pasasalamat sa mga magulang ng dalawang pamilya. Umupo sina Minjun at Laya sa harap namin. At yumuko sila ng magalang. Isang malalim at magalang na pagyuko. Itinaas ni Minjun ang kanyang ulo. Tumingin sa akin. At nagsabi,
Tito, tita, ako po si Minjun Park. Mangangako po na aalagaan, mamahalin, at pasasayahin si Laya sa buong buhay ko. Pahahalagahan ko po ang kultura ng dalawang bansa. Pakibigay po sa amin ang inyong basbas. Seryoso ang tingin ni Minjun at nanginginig ang boses niya. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ni Minjun. Minjun, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Mag-alagaan kayo sa isa't isa at maging masaya. Nanginginig din ang boses ko. Umiiyak na si Tiana. Laya, maging masaya ka. Turn na ng mga magulang ni Minjun. Pumunta silang dalawa sa harap namin at yumuko ng malalim. Sabi ni Ama Park. Tito, tita, naging tunay na matanda ang aming anak nang makilala niya si Laya. Salamat po. Umiiyak din si Ina Kim. Habang pinupunasan ang kanyang luha, aalagaan po namin si Laya na parang sarili naming anak. Mag-aaral po kami ng kultura ng Pilipinas. At gusto po naming maging tunay na pamilya sa pamilya ninyo. Pinatayo ko sila at nagsabi. Ituturing din namin si Minjun na parang sarili naming anak. Maging magandang pamilya tayo. Naghawak-hawak ang apat na kamay. Ang mga kamay ng mga magulang ng Pilipinas at Korea. Sa sandaling iyon, naramdaman ko. Ito ang tunay na pamilya. Habang nagpapatuloy ang seremonya, nag-alternate ang tradisyonal na musika ng Pilipinas at Korea. Ang mga mensahe ng pagbati ay ginawa rin sa dalawang wika. Ang aking kasamahan sa DFA ay lumipad mula sa Pilipinas at nagbigay ng mensahe ng pagbati. Lakan araw. Napakaganda ng anak mo at nakakagulat na makita kang nakasuot ng barong Tagalog. Isang kahanga-hangang pagbabago. Diyan at akwa, diyan at akwa. Tumawa ako sa sinabi ng aking kasamahan. Nagulat din ako. Hindi ko inakala na magbabago ako ng ganito. Nagsimula ang reception. Sa isang gilid, Korean cuisine. Sa kabilang gilid, Filipino cuisine. Adobo, sinigang, lumpia, pansit. Ang mga pagkaing may lasa ng Pilipinas na masarap. Nag-aalala po ako na baka po mamiss po ninyo ang inyong bayan. Kaya espesyal po naming inihanda, sabi ni Minjun. Naantig ako sa sinabi ni Minjun. Nag-enjoy din ang mga kamag-anak mula sa Pilipinas sa Korean cuisine. Lakan araw. Ang tanawin ng mga bisita ng dalawang panig na nagmi-mix at nag-uusap. Kahit magkaiba ang wika, pareho ang ngiti at ang pagbati. Sinubukan ng mga kaibigan ni Minjun na mag-aral ng tradisyonal na sayaw ng Pilipinas. At ang mga kamag-anak ng Pilipinas ay sumabay sa pagkanta ng Korean songs. Nang makita ko ang tanawing iyon, naintindihan ko. Ang kultura ay hindi nagbabanggaan, kundi nang matapos ang reception, umakyat sina Minjun at Laya sa entablado at nagpasalamat. Salamat sa lahat ng dumating ngayon, sabi ni Laya sa Tagalog. Mamahalin po namin ang dalawang kultura at mabubuhay ng magkasama. Isang mapagmataas na anak ng Pilipinas at isang asawa ng Korea. Nagpatuloy si Minjun sa Koreano. Mag-aaral at mamahalin ko rin po ang Pilipinas. Magiging tulay po kami para mas maging malapit ang dalawang bansa. Nagpalakpakan ang mga bisita. Nang matapos ang kasal, naglakad ako sa hardin. Umupo ako sa tabi ng lawa at tiningnan ang tubig. Ang aking mukha ay nakita sa tubig. Ang aking anyo, na nakasuot ng barong Tagalog, lubusan itong iba sa tao. 1 linggo na ang nakalipas. Lumapit si Ama Park at umupo sa tabi ko. Tito, ano po ang iniisip ninyo? Maraming bagay po. Kung gaano ako mapanghusga. Hindi po. Natural lang po iyan. Para sa isang magulang na nag-aalala. Ama Park, may pakiusap po ako. Pakisabi lang po. Minsan, mamimiss ng anak ko ang kanyang bayan. Sa ganitong pagkakataon, pakiluto po ng Filipino food para sa kanya. At pakikinig po sa kwento ng Pilipinas. Opo, syempre. At tito, pakidalas-dalasan po ang pagpunta ninyo dito. Bahay na rin po ninyo ito. Dungpak na mading mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Ama Park. Salamat po. Maraming
Maraming salamat. Nang sumapit ang gabi, ginugol ko ang huling oras kasama ang aking anak. Umupo kaming dalawa sa lounge ng hotel habang umiinom ng tsaa. Anak, maging masaya ka. Opo, tay. Huwag po kayong mag-alala. At humihingi ako ng tawad. Napakatigas ng ulo ko. Hindi po, tay. Dahil po sa inyo, mas nag-effort pa si Minjun at ang pamilya niya. Kaya, mas naging maganda pa po. Hinawakan ni Laya ang aking kamay. Tay, ipinagmamalaki ko po kayo. Ipinagmamalaki rin kita, anak. Tahimik kaming umupo sandali. Ang huling oras bilang ama at anak. Hindi! Hindi ito huli, kundi bagong simula. Pagkalipas ng 2 araw, nag-check out kami sa paliparan ng Incheon. Sina Minjun, Laya, at ang mga magulang ni Minjun ay naghatid sa amin. Tito, tita, mag-ingat po kayo. Pupunta po kami sa Pilipinas agad. Yumuko ng malalim si Minjun. Niyakap ako ni Laya ng mahigpit. Tay, mahal po kita. Magtawagan po tayo palagi. Oo, anak. Mabuhay kayo ng masaya. Ibinigay ni Ina Kim ang Korean treats habang nagsasabi. Tito, kainin po ninyo ito sa eroplano. At alagaan po ninyo ang inyong sarili. Salamat po. Mag-ingat din po kayo. Matapos ang huling yakap, pumasok ako sa departure gate. Nang lumingon ako, kumakaway ang 4 na tao. Ang aking bagong pamilya. Umupo ako sa eroplano at tiningnan ang labas ng bintana. Ang anyo ng Seoul na dahan-dahang lumiliit. Lubusan itong iba sa aking puso. Noong dumating ako dito, 1 linggo na ang nakalipas. Nagsabi si Tiana, Han, napakalaki ng pagbabago ninyo. Ang Korea. At kayo? Oo, nagulat din ako. Hindi ko inakala na magbabago ako ng ganito. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang huling diary. Seoul trip. Huling araw. Nakita ko dito ang bagong mundo. Isang lipunan kung saan magkasama ang epektibidad at init. Isang kultura kung saan nagkakasundo ang tradisyon at modernidad. At higit sa lahat, ang mga taong kayang igalang ang ibang kultura. Noong una, kinatakutan ko ang Koreapisasyon na baka mawala ang identidad ng Pilipinas. Ngunit ngayon, alam ko na, hindi tayo nilalamon ng Korea. Gusto nilang lumago kasama natin. Mag-aral sa isa't isa at magkasama. Nang guupon na, ipinagmamalaki ko na ngayon ang Korea na pinili ng aking anak at ang Koreanong lalaki. Hindi ko tinalikuran ang dangal ng Pilipinas. Nagkaroon lang ako ng mas malawak na pananaw sa mundo. Pagkalipas ng ilang linggo, muling nagsimula ang talakayan tungkol sa reforma ng edukasyon sa conference room ng DFA sa Maynila. Nagtanong si Undersecretary Elias de la Cruz. Kasama ba tong bakal? Narinig ko po na pumunta kayo sa Korea. Kumusta po? Tumayo ako mula sa aking upuan. Opo, pumunta ako. At may panukala ako. Tahimik ang conference room. Tutol ako sa pagpapatupad ng Koreanong edukasyon. Nang buo, nagbulungan ang mga tao. Ngunit tutol din ako sa pagtanggi nito ng lubusan. Kaya, ano po ang gusto ninyong mangyari? Nagpapasa ako ng isang bagong modelo ng edukasyon na pinagsama ang Filipino at Koreano. Pagsasamahin natin ang kalikasan na edukasyon ng ating kultura ng mga katutubo at ang ICT education ng Korea. Isasama natin ang espiritu ng komunidad ng ating tradisyon at ang epektibong sistema ng Korea. Nakakainteres. Pakipaliwanag po ng detalyado. Halimbawa, sa summer break, traditional education sa baryo. Sa winter, latest technology education. Palakasin ang edukasyon sa Tagalog habang tinuturuan din ng banyagang wika tulad ng Koreano at Ingles. Nagsimulang tumango ang mga tao. At may isa pa akong gusto ipanukala. Ano po iyon? Ang problema sa mga signage sa Koreano sa Maynila. Iyang problema na iyan. Hindi ko sinasabing tanggalin ang mga signage sa Koreano. Nagpapasa ako ng signage project kung saan magkasama ang Tagalog at Koreano. Nagsimulang umingay ang conference room.
Isang modelo ng coexistence ng dalawang wika. Hindi pagtanggi sa kultura ng Korea, kundi pagsasama nito sa ating kultura. Pumalakpak ang Undersecretary ng Kagawaran ng Edukasyon. Napakahusay na panukala, kasama batong bakal. Malaking pagbabago ang dinala ng pagbisita ninyo sa Korea. Opo, dahil po sa aking anak, mahanda ka sa duma. Nang matapos ang meeting at bumalik ako sa opisina, naghihintay ang aking pamangkin, si Elias. Tito, salamat po sa inyong recommendation. Pupunta po ako sa Seoul sa Setyembre. Congratulations, Elias. Susundin ko po ang inyong payo, Tito. Mag-aral po ako ng mabuti sa Korea. Pero hinding-hindi ko po kalilimutan ang Pilipinas. Oo, mahusay ka. At Elias, opo, maging tulay ka ng dalawang kultura. Maging diplomat ka ng kinabukasan na nagsasalita ng Tagalog at Koreano. Angada, nagliwanag ang mata ni Elias. Opo, Tito, gagawin ko po iyan. Nang gabing iyon, umuwi ako at tumawag sa video call si Laya. Anak, kumusta ka? Opo, Tay. Napakasipag po mag-aral ng Tagalog ni Minjun. Kaya na po niya ang simpleng usapan. Lumabas si Minjun sa screen. Tito, mabuhay po. Minjun, gumaling ang bigkas mo. Salamat po. Mag-aaral pa po ako ng mas masipag. Minjun, pupunta kayo sa Pilipinas sa Disyembre, hindi ba? Opo. Plano po naming pumunta sa winter break. Anang, mabuti. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na Pilipinas. Ang mga baryo. Ang tradisyonal na bahay kubo. Ang lahat ng kultura namin. Talaga pong excited ako. Nang matapos ang tawag, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan ng Maynila. Ang mga signage sa Koreano ay makikita pa rin sa kalye. Ngunit hindi na ako hindi komportable. Sa halip, maganda ang anyo ng dalawang kultura na magkasama. Hindi koreapisasyon, kundi coexistence. Ngayon ko lang naintindihan. Pagkalipas ng ilang araw, ang patakaran na ipinanukala ko ay pinagtibay ng gobyerno. Ang Filipino-Korean Mixed Education Model. Ang Tagalog-Korean Signage Coexistence Project. Ang unang hakbang para sa coexistence ng dalawang kultura. Ganito ang report ng lokal na pahayagan. Si Diplomat Lacan-Araw Batumbakal, ang simbolo ng kontra-Koreano, nagbago ng 180 degrees matapos bumisita sa Korea. Mula ngayon, siya na ang mangunguna sa Philippine-Korean Cultural Exchange. Nagtanong sa akin ang aking mga kasamahan. Lacan-Araw, ang laki ng pagbabago mo. Ano ang nangyari? Tumawa ako at sumagot. Tinuruan ako ng aking anak. Isang bagong mata para makita ang mundo. Nang winter ng taong iyon, bumisita sina Minjun at Laya sa Pilipinas. Dinala ko sila sa baryo. Tumira kami sa bahay kubo, sumakay sa karabaw, at kumain ng tradisyonal na pagkain. Sinubukan ni Minjun na matuto ng lahat ng bagay nang may pagtataka. Tito, napakagaling talaga ng kultura ng Pilipinas. May karunungan ng pamumuhay kasama ang kalikasan. Oo nga, may ipinagmamalaki rin tayong kultura. Maraming matututunan ang Korea. Gusto ko ring ipakilala ang kultura ng Pilipinas pagbalik ko sa Korea. Habang nakikinig sa mga salitang iyon, naniwala ako. Ang mga kabataan na ito, ang magiging tunay na tulay, habang nakaupo sa baryo. At tinitingnan ang mga bituin, naisip ko. Sa loob ng 34 na taon bilang diplomat, marami akong nakita. Ngunit ang tunay na natutunan ko ay sa biyaheng ito, ang pag-alis ng prejudice, ang paggalang sa ibang kultura, at ang coexistence. Ang aking anak, ang pinakamahusay na guro. Oktubre 2025. Kinuha ko ang isang bagong posisyon sa DFA, Chairman ng Special Committee for Cultural Exchange. Ang bago kong misyon ay maging tulay ng dalawang bansa. Sa unang meeting, sinabi ko, hindi natin pipigilan ang koreapisasyon.
Ipagtatanggol natin ang identidad ng Pilipinas habang nag-aaral ng mga mabuting bagay. Iyon ang tunay na pambansang interes. At ngayon, sinusulat ko ang kwentong ito. Paano nagbago ang diplomat na natatakot sa Korea? Paano binago ng kasal ng aking anak ang aking buhay? Ang Koreapisasyon ay nagbabanta sa identidad ng Pilipinas. Ang sigaw ko noon. Ngayon, sinasabi ko, ang Pilipinas at Korea ay maaaring lumago ng magkasama. Na, Eri, ako si Lakan Araw Batumbakal, 54 taong gulang, chairman ng Special Committee for Cultural Exchange ng DFA ng Pilipinas, at isang mapagmataas na lolo na may Koreanong manugang. Sana'y maging kapaki-pakinabang ang aking kwento sa iba. Sa mga taong may prejudice, sa mga taong natatakot sa pagbabago, sa mga taong gustong unawain ang ibang kultura. Malawak ang mundo at marami tayong matututunan. Salamat. May prejudice ba kayo sa ibang kultura? Ang Korea ay isang bansa na pinapansin ng mundo, kung saan magkasama ang tradisyon at modernidad, epektibidad at init. Kung sinusuportahan nyo kami sa subscribe at like, makikita nyo pa ang mas maraming nakakaantig na kwento. Ito ang Special Philippines na nagpapakita ng mga nakakaantig na tunay na kwento mula sa ibang bansa. Salamat po.